month. So, habang nasa loob si Sabta ng simbahan, meron tayong chance na mag-vlog. Ang hirap mag-vlog nowadays guys kasi si Sabta, yung alaga ko, ayaw niya na mawala ako sa kanyang paningin at ayaw niya ng maingay. Kaya nagta-timing lang tayo kung kailan makapag-vlog habang naghihintay doon sa kay Sabta na maglabas sa simbahan. So, ang vlog natin for today is all about money, yung kaperahan, kung magkano ba talaga ang sahod namin dito as home-based caregiver dito sa Israel. Guys, yung sahod namin dito as home-based caregiver is hindi kami pare-pareho. Nung pagdating ko dito 2020, yung sahod ko lang is 4.5. Yung basic salary nung 2022 is 5.3, tapos deducted pa yun sa aming board and lodging, wifi, tubig, kuryente, ganun. Deducted talaga yun sa employer namin. Hindi siya libre guys. So pagdating ko kay Sabta nung last year, August 2023, August 2024, naabutan ko pa yung Indiana caregiver ni Sabta. Sabi niya is pang-apat na ako na metapellet na caregiver. Pag ganun ang case guys, medyo magdalawang isip ka na kung tutuloy ka ba hindi, kasi yung papalit-palit na ba ang caregiver ng isang family, asahan mo na pero mahirap talaga siya na trabaho. So nung time na yon na nag-usap kami sa family, nag-demand talaga ako guys ng 5.8. So kung mabigay nila yung 5.8 na basic ko na salary, tutuloy ako. Pag hindi, hanap ako ng iba. Yung suggestion ko na 5.8, i-accept naman ng family. So, yun, nag-start na ako ng kay Sabta duty. So, naka 1 year na ako kay Sabta nung August 5. Yung pinaka-basic ko na salary guys, na 5.8, yung basic lang talaga yun. Hindi na dinidika ng family ng board and lodging, di kagaya nung una kong employer na deducted talaga yung board and lodging ko, tapos yung wifi at saka tubig, kuryente. Dito sa kay Sabta, hindi na ako deducted. Kaso trabaho medyo mahirap kasi alam mo naman yung 91 years old na matanda, mga tantrums na yon, may mga iba na ang saltik niyan guys pag ganung edad na. Tiis-tiis lang kasi inisip ko na malaki ang return. Nagdala talaga ako ng notebook guys para para makwenta ko yung may share ko sa inyo yung yung mga ma-inspired ba lalo yung mag-a-apply dito na caregiver sa Israel. So yung sahod ko dito is 5.8 kay Sabta, libre na yun lahat, wala nang deduction, tapos walang tax din, net income na siya. So 5,800. Tapos yung Shabbat ko, hindi ako nag-day off sa ngayon kay Sabta. Kahit noon pa man guys, doon sa previous employer ko is 2 taon ko stay kay Aba. Isang beses lang ako nag-day off kasi sinusulit ko ba yung Shabbat na malaki yung kikitain ko sa Shabbat compared doon sa ordinary days. Hindi naman siya as in sobrang pagod talaga. Yung mental health lang talaga medyo tortured kasi nasa loob ka lang ng bahay. Pero sa ngayon hindi pa ako nag-off talaga guys. Meron akong flat sa Tel Aviv. Doon ko nilagay yung mga binili kong mga pasalubong sa pagbakasyon ko. So ito guys, 5,800, tapos yung Shabbat ko is 4 weeks sa isang buwan, so times 400, so nasa 1,600. So yung lahat ng caregivers dito sa Israel guys, documented is meron talagang 100 shekels allowance per week. So, nasa 400. So, i-add natin lahat. Yung basic ko na salary is 5,800 plus 1,600 na Shabbat na 4 na weeks. Tapos yung 400 na 100 times 4 weeks. So, nasa 400. So, nasa 7,800 yung buong sahod ko sa isang buwan. So, yung 7,800 guys, i-times natin sa 15 is nasa 117k sa Philippine peso. So,
kung tutusin guys, sobra ang blessings na binigay sa akin ni God after sa COVID-19. Kasi yung sahod ko sa Dubai dati is wala lang kalahati dito sa sahod ko dito sa Israel. After sa lockdown ko na nagtiis ako at na daming lesson ko natutunan at yun, binigyan ako ni God ng malaking sahod. Ang sahod ko dito is 50% talaga nilaan ko sa savings. Kasi nauntog na talaga ako doon sa COVID-19 na di talaga ako nagsisave nung time na yon. Nagsisave ako guys, pero hindi ko ba sineryoso talaga yung pagsisavings. Wala akong emergency fund. Nag-i-invest ako ng mga lupa, which is binta ko lang din ng murang halaga kasi na-lockdown nga. Okay naman yung mag-i-invest, pero yung emergency fund talaga yung unahin natin. Kasi magkabali-balin tong mga ng buhay natin. Meron tayong makukuha ba? Meron tayong hindi tayo manghiram, hindi tayo magbibinta ng mga na-invest nating lupa. Hindi ako nagbabrag guys about sa dito, sa sahod ko dito. Yung ginawa ko sa aking salary, ginashare ko lang sa inyo kasi ang hirap kaya magtrabaho dito guys. Nandito na lahat yung stress, pagod, saka yung pangungulila sa family ba. Yung pangungulila mo sa pamilya mo, wala talagang katumbas na pera. Pero need talaga natin magtrabaho dito sa malayong lugar para lang talaga kumita ng pera malayo sa pamilya. Kasi bago masungkit mo yung pera na yun is nandun yung puyat, nandun yung pagod, mga insulto sa mga tao sa paligid mo. Nandun yung homesick talaga guys. Kahit matagal na ako sa abroad guys, as in, inaatake pa rin ako sa mga ganyan. Hindi talaga maiwasan. Tapos yung ugali ko dati na nasa Dubai pa ako, tulong dito, tulong doon, pahiram ng pera dito, pahiram doon. Naka 11 years ako doon guys. Sa daming nanghiram sa akin, sa daming natulungan ko guys nung panahon ng COVID-19 na naputulan ako ng kuryente, tapos wala na akong yung naglako-lako na lang ako ng tona, yung mga frozen products bahay-bahay kasi doon talaga yung pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Naghanap ako ng pera para mabayaran ko yung kuryente ko na umabot na ng halos 30K. So wala man lang talaga nag-hi, hello, kumusta ka na dyan? Ano nang sitwasyon mo dyan? Wala talaga guys, hindi ka talaga makaasa sa ibang tao yung mga natulungan mo. Hindi naman ako sisi na nakatulong ako, pero ang gusto ko lang sa inyo guys na wala talagang ibang tutulong sa atin during sa ating tough times, during sa ating hard times sa ating buhay na kundi sarili natin. Nadapa ka, bumangon ka, tapos laban ulit sa buhay. Ang ko lang guys sa kapwa ko OFWs sa buong mundo na nakapanood dito sa aking vlog na ingatan ng mga sarili kasi katawan lang natin ang puhunan dito sa abroad guys. Wala nang iba, katawan lang talaga. Yung mga mabibigat na mga trabaho, wag pursahin kasi pag magkasakit tayo guys, wala na tayong laban. Kung mapalyaman o magkaano-anong yung katawan natin magkasakit, pwede maghanap yung employer natin ng iba, ng kapalit. Kasi ako, G2G ako guys, sa government to government hiring. So, compared doon sa A to A, mas malaki yung sahod namin ngayon. Kasi madami akong friends dito na matagal na dito sa Israel, mas malaki pa yung sahod namin na mga G2G. So, malaking pasalamat ko guys kay President Duterte talaga na i-abolish niya yung agency ba sa Pilipinas, yung naniningil ng almost 500,000. Malaki talaga ang sahuran dito. So, yung agency naman naniningil ng mga malalaking placement fee. So, i-abolish yun ni President Duterte na bayaran lang namin is pantikit lang talaga dito guys. Tapos yung medical at saka yung mga documents. Discuss ko na to sa previous vlog ko guys, yung magkano ang magastos papunta dito sa Israel. Panoorin nyo na lang. Yung 5 minutes lalabas na yung alaga ko guys. Kailangan nandyan na ako sa harap niya paglabas niya kasi nagagalit talaga siya pag hindi niya ako nakikita. Kaya dito lang tayo maghintay sa labas. Ayan guys, yan yung synagogue. Diyan si Sabta sa simbahan. Maliit lang siya guys, pero napaka-holy niya. Po sa inyong napaka-precious na time, sa inyong pag-subscribe sa aking channel at pag-likes at pag-comments. Salamat po sa inyong lahat guys, and God bless you po. Hintay na lang ako sa aking alaga kung na maglabas.
Ayan na, sa Sabta, uwi na kami. Salamat sa inyong panonood po at sa inyong pag-subscribe sa aking mumunting channel. Salamat, God bless.